Gideon, iho, wala ka bang balak na bumisita sa bahay? Isang buwan ka nang hindi nagpapakita. Nakalimutan mo ba ang address ng bahay natin? Wika kay Gideon ng ina mula sa speaker ng kanyang cellphone. Bahagya siyang natawa sa huling sinabi ng ina. Sorry mom, busy lang ako sa trabaho these past few weeks. But I'll visit you today. Please expect me at dinner. Anak si Gideon ng mag-asawang Serena Buenavista at Matthew Samaniego. Panganay siya sa dalawang magkapatid. Dahil siya ang panganay at lalaki, sa kanya ibinigay ng ama ang pamamahala sa kumpanya nila nang magretiro ito. Sa kasalukuyan, CEO siya ng Samaniego Casino and Hotels na pag-aari ng pamilya nila. Really? Kung ganun, magpapahanda ako kay Manang ng paborito mong ulam. Masayang wika ng ina. Thanks, Mom. By the way, I'll bring my girlfriend with me. Huh? Girlfriend? Totoo ba yan, iho? Muli ay bahagya siyang natawa. Yes, Mom. Her name's Jana. I'll introduce her to you later. Sa edad na 31 ay wala pang babaeng na ipapakilala si Matthew sa ina, kaya hindi na siya nagulat sa reaksyon nito. Wala kasi siyang nagiging seryosong karelasyon. Hanggang sa makilala niya si Jana, isang modelo ang babae. Nakilala niya ito sa isang bar sa Singapore noong magpunta siya sa naturang bansa para sa negosyo. Iba si Jana sa mga babaeng nagdaan sa buhay niya na clingy at mahilig magdemand ng oras niya. Pareho nilang priority ang kani-kanilang trabaho, kaya ayos lang sa kanya na hindi regular na magkita. Sa kasalukuyan, 1 taon ng relasyon nila at ito lamang ang babaeng nagtagal sa kanya. Noong nagselebra sila ng first anniversary ay pinangakuan niya ang babae na pag-uwi niya mula sa business trip sa London ay isasama niya ito sa bahay ng mga magulang. Alright son, excited na ako makilala ang girlfriend mo. Finally, matutupad na yata ang pangarap namin ng daddy mo na magkaapo. Anang ina mula sa kabilang linya. Mom, hindi ba't may mga apo ka na? Natawang sagot niya na ang tinutukoy ay ang mga tuta na anak ng alagang aso nito. Hay nako Gideon, nagmana ka talaga sa ama mo. Siguraduhin mo lang na may iuwi kang babae mamaya. Don't worry, Mom. Anyway, I'll go ahead. I'm driving. Anya rito. Nagmamaneho kasi siya nang tumawag ang kanyang ina. Okay. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, iho. Anito bago ito nagpaalam. Nang matapos ang tawag ay inapakan niya ang silinyador ng kotse. Ilang sandali pa, nakarating si Gideon sa condo unit ng nobya. Tulad niya ay sa condo unit nakatira ang dalaga. Nasa Amerika kasi ang pamilya nito. Napagkasundoan nila ni Jana na susundin niya ito bago sila magtungo sa bahay ng mga magulang. Subalit napaaga ang dating niya dahil nag-cancel ang kamiting niya ng araw na yon. Akma siyang magdo-doorbell nang mapansin na nakaawang ang pinto ng unit. Itinulak niya ang pinto para bumukas yun. Kumunot ang noo niya nang mapansin niya ang isang panlalaking sapatos na alam niyang hindi kanya. Jana? Tawag niya sa nobya. Isang mahinang ungol ang narinig ni Gideon. Pagdating niya sa sala ay ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang abutan ang nobya na may kahalikang ibang lalaki sa malawak nitong sofa. What's the meaning of this, Jana? Tila kulog na sigaw ni Gideon sa nobya. Mabilis na humiwalay si Jana sa lalaking kaulayaw. Agad na namutla ang mukha nito nang makita siya. Gideon! Bago pa makapagsalita ang babae ay lumapit na siya sa mga ito. Agad niyang kinwelyohan ang lalaking kasama ng nobya at binigyan ng suntok sa muka. Natumba ito sa sahig. Kuyom ang kamaong ibinalik niya ang tingin kay Jana na naiiyak sa tabi niya. Answer me. How long have you been fooling me, woman? Gideon, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Malungkot kasi ako noon dahil pumalpak ako sa gig ko. Nasa Japan ka. Masyadong busy sa trabaho. Noong mga panahong yun, nandyan si Nico. I don't need your explanation. Ang gusto kong malaman, kailan mo pa ako niloloko? Mariin at igting ang bangang putol niya rito. 1 month. Lumunok ito at sinalubong ang tingin niya. I'm sorry, Gideon. Bala ko namang umamin sa'yo at makipaghiwalay na. Humahanap lang talaga ako ng tamang tiyempo. Sinubukan nitong hawakan ng braso niya subalit mabilis siyang umiwas sa babae. No apologies could make me forgive you. Yes, we're done, Jana. And don't show your face to me again. Sagot niya bago kuyom ang kamaong nilisan ang kondo nito. Pagpasok niya sa sasakyan ay agad niyang pinaandar yon. Nasa expressway siya nang tumunog ang cellphone niya.
Nakita niya ang pangalan ni Jana sa screen. Inabot niya ang cellphone sa dashboard. Pagkatapos patayin ang cellphone ay inapakan niya ang gas at pinaharurot ang sasakyan. Subalit huli na nang makita niya ang isang papasalubong na trailer van. Tila nawalan ito ng preno. Sinubukan niyang ilihis ang kotse niya subalit huli na ang lahat. Sa huli, sumalpok sa kotse niya ang trailer van. Samantala, 6 na oras ang nakalipas mula nang mangyari ang aksidente. Nakarating si Gianna sa ICU nurse station ng St. Mary's Hospital, isang pribadong ospital sa Maynila. Doon siya nagtatrabaho bilang isang ICU nurse. Karen, bakit may media sa baba? Pasimpleng tanong niya sa kasamang nurse na naabutan niya sa estasyon. 6 p.m. to 6 a.m. ang kasalukuyang duty ni Gianna. Subalit alas 5 pa lamang ng hapon ay madalas na siyang nasa ospital dahil ayaw niyang abutan ng traffic sa daan. Pagdating niya kanina sa ospital ay napansin niya ang ilang media personnel sa lobby. Hindi mo ba napanood sa news? Naaksidente kanina sa kalsada ang businessman na si Gideon Matthew Samaniego. Anak ni Serena Buenavista sa asawang business tycoon na si Matthew Samaniego. Sagot ni Karen. Naku, kaya pala. Kamusta daw ang lagay? Isa ang pamilya Buenavista sa pinakamayamang pamilya sa buong bansa. Sa katunayan, ang pamilyang yun ang may-ari ng St. Mary's Hospital kung saan siya nagtatrabaho. Critical ang lagay pagkatapos operahan kanina. Nasa ICU room 2. Teka, ikaw palang night duty sa room 2, di ba? Oo. Ilang sandali pa bago magsimula ang duty niya, in-endorse sa kanya ng kapalitang nurse ang importanteng detalye at impormasyon tungkol sa lagay ng pasyente nilang si Gideon Matthew Samaniego. Kasalukuyang comatose ang binata mula sa brain injury na natamo nito dahil sa aksidente. Pagpasok ni Gianna sa ICU room, ay naabutan niya sa loob ang mga magulang ng pasyente. Sa kabila ng suot na PPEs na protocol ng ospital, ay bakas ng karangyaan sa dalawang matanda. Tipid na binati niya ang mga ito bago nilapitan ang walang malay na pasyente. Habang iniinspeksyon niya ang mga tubo at aparatos na nakakabit sa binata, ay narinig niyang nagsalita ang ginang. Please wake up soon, Gideon, anak. Basag ang boses na wika ni Mrs. Samaniego. Shh, sweetheart, our son will wake up. Hindi niya tayo iiwan. Wika ng Ginoo sa asawa. Sa 3 taon ni Gianna bilang ICU nurse ay normal na sa kanya ang mga ganoong tagpo. Nakaramdam siya ng awa sa mag-asawa dahil sa sinapit ng anak ng mga ito. Please take care of my son while I'm away. Nakikiusap na wika kay Gianna ni Serena Buenavista Samaniego nang nakumbinsi ito ng asawa na umuwi at magpahinga muna. Sumulyap siya sa pasyente bago ibinalik ang tingin sa ginang. Wag po kayo mag-alala, ma'am. Hindi ko po pababayaan ang anak niyo. Maraming salamat, iha. Ilang sandali pa, naiwang mag-isa si Gianna sa loob ng ICU room ni Gideon Samaniego. Naupo siya sa tabi ng hospital bed at hindi napigilang pagmasdan ng pasyente. Hello, Mr. Samaniego. Ako si Nurse Gianna. Ako magbabantay at mag-aasikaso sa'yo buong magdamag. Pakilala niya sa walang malay na binata. Nakasanayan na kasi niyang kausapin ng mga pasyente niya kahit na walang malay ang iba sa mga ito tulad ni Gideon Samaniego. Alam mo, Buenavista ka nga. Kasi ang gwapo-gwapo mo eh. Kahit kalbo ka na at ang dami mong sugat sa muka, ang gwapo mo pa rin. Ang ganda ng mga kilay mo, ang haba ng pilik mata mo, ang ganda rin ng shape ng lips mo. At yung ilong mo, ang tangos. Ay, grabe. Ang ganda talaga ng genes ng pamilya niyo, no? Walang tapon. Sana all na lang. Well, kung sa bagay, maganda rin naman ako. Di naman sa pagmamayabang pero madalas akong miss sa klase namin dati. Tapos nanalo din akong Miss Campus Crush 2017. Yun nga lang, maganda lang ako. Pero walang yaman, hindi tulad yung mga Buenavista. Nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang sa dumating ang break time niya sa trabaho. Ilang oras pang nakalipas, hindi pa tapos ang duty ni Gianna, ay muling dumating si Mrs. Samaniego. May limit ang oras ng dalaw sa ICU subalit hindi na siya nagtaka na pinayagan ang ginang dahil pamilya nito ang may-ari ng naturang ospital. Sandali siyang kinausap ng ginang tungkol sa lagay ng anak nito bago ito maupo sa tabi ng hospital bed. Gideon anak, nandito si Mommy. Please wake up soon, okay? Mahal na mahal kita anak.
Hindi ko mapapatawad ang babaeng yun dahil sa nangyari sa'yo. Ang kapal ng mukha niyang kamustahin ka pagkatapos niyang sabihin kung anong ginawa niya sa'yo. Naintriga si Gianna sa sinabi ng ginang. Kaya naman pagdating ng kapalitan niya sa duty na si Alice, ay hindi niya napigilang hindi magtanong sa babae. May alam ka ba kung bakit na-aksidente si Mr. Gideon sa Maniego? Narinig ko kasi yung nanay niya kanina parang may babaeng sinisisi. Anya sa kasamang nurse. Huwag ka maingay, Gianna. Pero kahapon nung ipasok siya dito sa ICU, dumating ang babaeng nagpakilalang ex-girlfriend niya. Narinig kong sinabi niya sa mga kamag-anak ni Mr. Gideon sa Maniego na bagong aksidente, galing to sa kondo niya at nahuli siyang may ibang lalaki. Kaya sinisisi na lang yun yung ex-girlfriend ni Mr. Gideon kung bakit to na-aksidente. Chismis ni Alice. Grabe naman pala, komento ni Gianna sa sinabi ng katrabaho. Pinaalis nga ni Mrs. Serena sa Maniego yung babae at sinabing wag nang babalik. Wika pa ni Alice. Nang gabing yon, pagbalik ni Gianna sa ospital ay wala pa ring progreso ang lagay ng pasyente. Sorry sa pagiging chismosa ko pero nalaman ko na galing ka pala sa breakup ng mga aksidente ka. Wika ni Gianna sa walang malay ng si Gideon sa Maniego habang binabantayan niya ito. Narinig ko, nahuli mo raw na may ibang lalaki yung ex mo kaya ka nakipaghiwalay. Alam mo, relate ako sa'yo. Kahit kasi hindi ko nahuli yung ex-boyfriend ko sa kandungan ng babae niya, alam kong niloko niya ako. Biruin mo, pagkatapos niya makipaghiwalay sa akin, 3 araw lang ang nakalipas, nalaman kong may girlfriend na ulit siya. Pero alam mo kung ano yung mas masakit. Yung babae niya, mismong pinsan ko pa. Ang galing, di ba? Gusto ko sanang gantihan yung walang yang ex ko at ahas kong pinsan. Pero sabi ng mama ko, the best revenge is to live a good life. Kaya pinili ko na lang mag-move on at magpatuloy sa buhay. 1 taon nang nakalipas mula nang hiwalayan si Gianna ng dating nobyong si Jack. Kaya ikaw, Mr. Samaniego, pilitin mong lumaban at gumising, okay? Kailangan mo pang mag-move on sa ex mo at maipakita sa kanya kung sino yung lalaking sinayang niya. Kailangan nasa yung huling halakhak. Pinagmasdan niya ang mukha ng binata. Pero alam mo, hindi rin ako makapaniwala na niloko ka ng ex mo I mean, look at you. Buena Vista ka. Hindi lang ubod ng gwapo, ubod pa ng yaman. Tapos mabait ka rin naman siguro dahil lahat ng nakakasalumuha kang Buena Vista dito sa ospital mababait. Tapos nagawa ka pang lokohin ng ex mo? Ay, dun sa bagay. Kahit si Catherine Bernardo nga na ang perfect na, naloko pa rin. Grabe talaga yung mga manlolokong tao, no? Wala na talaga silang pinipili. Sa mga sumunod na mga araw ay unti-unting bumuti ang kalagayan ni Gideon. Nabawasan ang mga aparatong nakakabit dito. Ayon sa doktor ay normal na ang brain activity nito. Minsan ay gumagalaw na rin ang daliri ng binata, subalit hindi pa rin ito nagkakamalay. Madalas itong dalawin ng magulang nito, kapatid at ilang kamag-anak nito. Kapag mag-isa na lang si Gianna na nagbabantay ay nalilibang siyang kausapin ang walang malay na binata. 9 days ka nang nandito sa ICU, Gideon. Wika ni Gianna kay Gideon nang matapos niyang palitan ng IV bag na nakakabit dito. Okay lang naman siguro sa'yong tawagan kita sa first name mo, ano? Ang ganda kasi ng name na Gideon, bagay sa'yo. Alam mo, tinutubuan ka na ng facial hair. In fairness, gwapo ka pa rin kahit nagkakabigote ka na. Humuso siya bago marahang humiti. Sana magising ka na. Ang daming naghihintay na magising ka. Yung mommy at daddy mo araw-araw pa rin dito sa ospital. Saka sana rin magising ka na kasi wala na akong maikwento sa'yo. Parang buong talambuhay ko naikwento ko na sa... Napahinto siya nang mapansin niya ang muling paggalaw ng isang daliri ng pasyente. Gumagalaw na naman ang daliri mo. Naririnig mo ba ako, Gideon? Ang ganda ng boses ko, hindi ba? Nako, mamimiss mo to dahil day off ko bukas. Namilog ang mga mata niya nang sa pagkakataong yun ay 2 daliri ang gumalaw sa binata. Gumalaw din ang kilay nito. Agad siyang tumayo para tumawag ng doktor. Habang naghihintay sa pagdating ng doktor, ay nilapitan ni Gianna si Gideon. Pinagmasdan niya kung paano nito dahan-dahang imulat ang mga mata. Wow, ang ganda pala talaga ng mga mata niya sa personal. Sambit niya sa sarili nang sa wakas ay makita niya ang mga mata ng lalaki. Disoriented na kumurap-kurap si Gideon habang nakatingin sa kanya.
Sino ka? Tanong nito sa paos na boses. Ngumiti siya. I'm Nurse Gianna. Ikaw, natatandaan mo ba kung anong pangalan mo? Gideon. Mahinang sagot nito bago iginala ang tingin sa paligid. Nasaan ako? Bago pa siya makasagot ay pumasok na ang doktor at itong umeksamin sa pasyente. Habang inaasikaso si Gideon ng doktor ay napansin niyang napapatingin ito sa kanya. Ilang sandali pa ay lumabas si Gianna para abisuhan ang mga magulang ng binata. Kinausap na rin niya ang nurse na kapalitan niya sa duty. Nang umagang yun ay masaya siyang umuwi mula sa kanyang apartment. Bukod sa gising na ang pasyenteng si Gideon, ay simula na rin ng 3 araw na pahinga niya sa trabaho. Isang araw bago siya muling bumalik sa trabaho, tinawagan siya ng head nurse sa ICU. Ayon dito, inilipat na sa private room si Gideon Samaniego at nabigla siya nang sabihin nito na pansamantala siyang aalisin sa ICU station. Starting tomorrow, dun ka muna maa-assign sa private ward, Gianna, kung saan na dun si Mr. Gideon Samaniego. Ha? Pwede ba yun, Nurse Jenny? ICU nurse ako Yung medical director ang nagbaba ng memo. Special request daw ni Mrs. Serena Buenavista Samaniego. Huwag ka mag-alala, ganun pa rin naman ang oras ng pasok mo. Okay, Nurse Jenny, salamat. Anya sa supervisor. Nang gabing yun ay pinag-isipan niya ang ginawang pagpapalipat sa kanya ni Serena Samaniego sa ward ng anak nito. Kinabukasan, 1 oras na siya sa duty niya nang puntahan niya ang hospital room ni Gideon Samaniego. Pagpasok niya ng silid ay agad na bumaling sa kanya ang lalaki. Nagtama ang mga mata nila. Nurse Gianna, right? Tanong ni Gideon. Napakurap siya sa lalaki. Nakaupo na ito ng maayos sa kama at maaliwalas ang muka. Parang hindi ito galing sa coma. Yes, Mr. Samaniego. Ngumiti ito. Mr. Samaniego? Ang formal mo naman ngayon. If I remember correctly, sabi mo, Gideon lang ang gusto mong itawag sa akin, di ba? Napakurap si Gianna. Sinabi nga niya yun sa binata noong nasa ICU ito. Kung ganoon, narinig at natatandaan nito ang mga sinabi niya noong comatose ito. Alam niyang posible nang mangyari yun, pero hindi niya lang yun inaasahan sa kaso ni Gideon. Nung nasa ICU ako, naririnig ko ang mga sinasabi niya sa akin, pero hindi ko magawang sumagot. Pagpapatuloy ni Gideon nang hindi siya magsalita. Bukod kay Mommy, may madalas ako marinig na boses ng babae. When I woke up, I was very confused. But after a day, when everything became clear to me, I realized it was your voice, Nurse Gianna. Nag-init ang mga pisngi niya nang maalala ang lahat ng sinabi niya kay Gideon nung wala itong malay. Siguro naman hindi niya naaalala lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Anya sa isip nang lumapit sa binata para palitan ng IV bag nito. Sorry, Mr. Samaniego. Dinaldal kita nang nasa ICU ka. Siguro kung nakakabangon ka lang noon, tinapalan mo na ng plaster ang bibig ko. Anya sa binata. Mahina itong natawa. No, I like hearing your voice actually. Pakiramdam ko dahil sa'yo kaya nagising ako agad. Talaga, Mr. Samaniego? Nako, effective naman pala ang pagdaldal ko sa'yo. Muling natawa ang binata. Kasabay niyon ay bumukas ang pinto ng CR. Lumabas doon ang ina nito. Ngumiti sa kanya si Serena Samaniego. I'm sorry you were moved here from the ICU department, Iha. Nirequest kasi ni Gideon na isa ka pa rin sa mga nurse na mag-aasikaso sa kanya. Si Mr. Samaniego po ang nag-request? Nabiglang tanong niya. Oo, ako nga. Sa pagkakataong yun ay si Gideon ang sumagot sa kanya. Ibinalik niya ang tingin sa binata. Ngumiti ito sa kanya. Gusto ko kasing marinig pa mga kwento mo, Nurse Gianna. Naku, baka wala na ako may kwento, Mr. Samaniego. Mahigit 1 linggo ka ba naman sa ICU? Ulitin mo na lang yung mga ikinwento mo na. Total naman, hindi ko na natatandaan yung iba. Sasagot na sana siya nang magsalita ang ina nito. Gideon, nag-message ang tita Lana mo. Nasa lobby daw ang ex-girlfriend mo. Gusto mo ba siyang makausap? Yes, pakitin mo siya dito, Ma'am. Ani Gideon sa ina. Alright, iho. Maiwan mo na kita kay Nurse Gianna. Sagot ng ginang bago ito lumabas ng silid. Teka, Mr. Samaniego, gusto mong kausapin yung ex mo? Hindi na pigilang tanong ni Gianna sa binata. Sorry pero nalaman ko kasi yung ginawa niya sa'yo. Huwag mo sabihing babalikan mo siya.
Hindi ka binigyan ni Lord ng second chance in life para magpakatanga sa babaeng nanloko sa'yo. Thank you sa concern, Nurse Gianna. Pero wala akong plano makipagbalikan sa kanya. Gusto ko lang siya makausap. Talaga? Oo. Bakit parang hindi ka naniniwala? Malay ko ba kung tanga at marupok kapag dating sa pag-ibig, Mr. Samaniego? Mr. Samaniego pa rin? Gideon na lang, Nurse Gianna. Nakakahiya, VIP patient ka dito. Hindi rin naman tayo magkaibigan. Ngumiti ito. Then, we're friends now. Ha? Talaga? Gusto mo ko maging kaibigan? Ako na nurse lang dito sa ospital nyo? Bakit naman hindi? I'm comfortable with you. Na-appreciate ko rin na lagi mo akong kinakausap nung nasa ICU ako. So yes, I'd like to be your friend. Call me Gideon from now on. Na-touch si Gianna sa sinabi ng binata. Hindi niya inaasahan na gugustuhin ng isang tulad ni Gideon na kaibiganin ang simpleng manggagawang tulad niya. Ngumiti siya. Sige, sabi mo eh. Pero curious talaga ako. Wala ka talagang balak na balikan yung ex-girlfriend mo? Wala. Gusto ko lang talaga siyang makausap. Sabi ni Ma'am, babalik-balik si Gianna dito sa ospital dahil guilty siya sa nangyari sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya na wala siyang kasalanan sa aksidenteng nangyari. Oo, niloko niya ako. Pero in a way, may kasalanan din ako kung bakit niya nagawa yun. Na-realize kong marami akong pagkukulang sa kanya. I also want to put a proper closure sa relationship namin. Napakorap si Gianna. Wow, ang bait mo naman, Gideon. Ang bilis mong napatawad yung ex mo. Ganun siguro kapag muntik ng sunduin ni San Pedro, Nurse Gianna. Pabirong sagot nito. So, kailangan ko rin bang magkaroon ng near-death experience para mapatawad ko ang ex-boyfriend ko? I vaguely remember you telling me about your ex. Niloko ka rin niya. Naupo si Gianna sa stool na katabi ng kama nito. Well, hindi ko siya nahuli, pero alam ko niloko niya ako. 3 araw pa lang kasi kaming hiwalay, may bago na siya. Imagine that, 3 araw. Ipagpapalit na nga lang niya ako dun pa sa pinsan kong Chararat naman. Chararat? Ano yun? Tsaka, pangit ganun. Tingnan mo naman tong mukhang to, Gideon. Ang ganda ko, ang kinis. Tapos ipagpapalit niya ako sa pinsan kong mukhang mangga na tinubuan ng tagyawat. Wait a second. Ipinagpalit ka ng ex-boyfriend mo sa pinsan mo? Really? Your cousin, Nurse Gianna? Oo, pero hindi naman ako nabigla na nagawa yun ng pinsan ko. Malaki kasing inggit sa akin nun. Pati yung iba ko pang pinsang babae. Hindi kasi nila matanggap na akong pinakamaganda sa amin at ako ang paboritong apo ng lola namin. Hindi ka close sa relatives mo? Sa side ni Papa, hindi. Magagaspang kasi ang ugali ng kamag-anakan ko sa side ni Papa, mula sa mga tita ko hanggang sa mga pinsan ko. Sa side naman ni Mama, wala akong masyadong close din dahil solong anak lang siya at nasa Davao ang mga kamag-anak niya. Noon pa man ay hindi na malapit si Gianna sa kamag-anakan sa side ng ama. Nang pumanaw ang papa niya 3 taon nang nakalipas, lalong lumayo ang loob niya sa mga tiyahin. Matagal ka na bang hiwalay sa ex-boyfriend mo? Tanong ni Gideon. Mahigit 1 taon na rin. Nakamove on ako sa gagong yun. Pero hanggang ngayon, kumukulo pa rin ang dugo ko kapag naaalala ko silang dalawa ng Chararat kong pinsan. Farmer kasi ako. Farmer? Kunot noong gagad nito. Mapagtanim ng sama ng loob. See? Minuto pa lang tayo magkaibigan pero madami ka ng salitang natutuhan sa akin. Natatawang sagot niya. Natawa ito. Kasabay niyon ay may kumatok at bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang ina ni Gideon. Kasama nito ang isang babaeng hula niya ay ex-girlfriend ng binata. Balik muna ako sa nurse station Paalam niya kay Gideon. Nakangiting tumango ito. See you later, Nurse Gianna. Bago siya lumabas ng silid ay pasimpleng pinasadahan niya ng tingin ang dating nobya ng lalaki. In fairness, maganda siya. Pero gaga pa rin siya dahil nagawa niyang lokohin si Gideon. Anya sa isip. 3 oras ang nakalipas, bumalik si Gianna sa silid ni Gideon para magbigay ng gamot. Naabutan niyang tulog ang binata kaya hindi siya nagtagal doon. Wala rin doon ang ina nito at isang naka-uniformeng babae lamang ang nagbabantay sa lalaki. Bago matapos ang shift ni Gianna ay muli niyang binalikan ng binata. Sa pagkakataong yun ay gising ang lalaki at nanonood ng morning news.
Good morning, Nurse Gianna. Bati ni Gideon. Good morning. Nasaan ang bantay mo? Bumaba para bumili ng kape. Bumalik ka kanina. Nakatulog ako. Dapat naman talagang matulog ka para makarecover ka agad. Lumapit siya sa binata at kinuha ang vital signs nito. Sabi ni Doc, 4 to 6 weeks pa bago alisin tong cast sa braso ko. Ani Gideon. Bumaling siya sa kanang kamay nito na sling at nakabalot ng cast. Oo, mga ganun pa nga. Don't worry, babalik naman sa dati ang braso mo. Basta sundin mo lang lahat ng bilin ni Doc, saka wag pasaway. Hindi naman talaga ako pasaway, Nurse Gianna. Good. Ngumiti siya at inayos naman ang IV bag nito. Nag-breakfast ka na, Nurse Gianna? Sa bahay na, patapos na rin naman ang shift ko. Ngumiti ang binata. Mag-ingat ka pa uwi. See you later tonight. See you, Gideon. Bago siya lumabas ng silid ay bahagya pa siyang kumaway dito. Pagkatapos mag-endorse sa kapalitang nurse, agad siyang nag-ayos para umuwi. Pagdating niya sa apartment ay tinawagan siya ng ina. Ma, napatawag ka. Anya sa kausap sa kabilang linya. Anak, malapit na ang birthday ng lola mo. Nakapag-decide ka na ba kung uuwi ka? Tanong ng ina. 3 linggo mula sa araw na yon ay kaarawan ng Lola Martina niya, ang ina ng kanyang ama. Ang ina ang personal na nag-aasikaso niyon dahil ito ang kasama ng lola niya sa bahay nito. Nang magkasakit kasi ang lola niya ay nagdesisyon ng ina na tumira sa bahay ng matanda upang personal na alagaan ng binan. Wala kasi sa 2 tiyahin niya na kapatid ng ama ang gustong mag-alaga sa matanda. Ma, hindi ako sigurado. Alam mo naman na ayoko makita ang pagmumukha ng chararat kong pinsan at ng gago kong ex-boyfriend. Anya sa ina. Pwede mo namang hindi na lang sila pansinin, anak. Umismid siya. Sa tingin mo, magagawa ko yun kung sigurado akong mananadya na namang magpapansin yung chararat kong pinsan? Tapos ano, harap-harapan na naman akong pag-uusapan ni na Tita Mercy at paulit-ulit magpaparinig na kawawa ako. Next year na siguro ako dadalo sa birthday ni Lola kapag may kasama na akong boyfriend. Sisiguraduhin kong gwapo at mayaman ng boyfriend ko para lumuwa ang mga mata ng pinsan ko sa inggit. Natawa ang ina. At next year ba, siguradong may boyfriend ka ng gwapo at mayaman, anak? Siyempre naman, ma. Wala ka bang tiwala sa anak mo? Maganda kaya ako. Busy lang ako ngayon sa trabaho kaya hindi ako nakikipag-date. Sumeryoso ang ina. 3 linggo pa naman bago ang birthday ng lola mo, anak. Pag-isipan mo pa. Alam kong ayaw mong makita ang mga pinsan at mga tiyahin mo pero isipin mo na lang ang lola mo. Lumalala na ang Alzheimer's niya. Tila may pumiga sa puso niya nang maalala ang kondisyon ng abuela. 3 taon na ang nakararaan nang madiagnose ito ng Alzheimer's disease. Sige ma, pag-iisipan ko po. Sa huli ay wika niya bago ibaba ang tawag. Pagkatapos makapamahinga mula sa pagkain ng almusal ay natulog na siya. 5:00 ng hapon ay nasa ospital na muli siya para sa panibagong duty. 8:00 ng gabi nang magtungo siya sa hospital room ni Gideon. Naabutan niya nanonood ng TV ang binata. Ngumiti ito nang bumaling sa kanya. Hi, Nurse Gianna. Gideon, wala kang kasama ngayong gabi? Tanong niya nang mapansin na mag-isa ito sa silid. Kinuha niya ang vitals nito. Pinilit ko umuwi si Mommy para magpahinga. Yung kapatid kong si Sandra bumili ng pagkain niya sa baba. Ngumiti ito. Kahit wala na akong kasama ngayong gabi, ayos lang. You see, I'm already fully recovered. Pwede na nga akong lumabas bukas eh. Hindi pa, Gideon. Huwag kang mas marunong pa sa doktor. Natawa ito bago itinuro ang bakanting silya sa tabi ng kama. Sit beside me. Kanina pa kita hinihintay pumunta dito. Natigilan siya sa binata. Hinihintay mo ako? Bakit? May request ka ba? Gusto ko ng kakwentuhan. Naboboard ako dito sa kwarto ko. So yan palang dahilan kung bakit ni-request mong lumipat ako dito sa private ward. Oo. I like hearing your voice, Nurse Gianna. Akala ko nung una, boses ng anghel yung naririnig kong laging nagsasalita sa ICU. Pero tama naman pala ako nung nakita kita. Mukha ka naman kasing anghel. Ay, grabe naman tong pasyenteng to. Ang lakas mambola. Hindi ako nambobola. I'm telling the truth. Sinasabi ko lang ang na-appreciate ng mga mata ko.
Don't tell me, hindi mo alam na maganda ka, Nurse Jana. Siyempre aware ako. May salamin kaya ako sa bahay. Pero wag mo ako masyadong purihin. Baka isipin ko na crush mo ko. Pabirong sagot niya. Natawa ito. Ikaw yatang may crush akin eh. Naalala ko sinabi mo nung nasa ICU ako, sobrang nagaukapuhan ka sa akin. Tama ba? Tumango siya at hindi naman nag-deny. Totoo naman, Gideon. Ang ganda kaya ng jeans mo. Walang dudang Buenavista ka. Pero hindi naman lahat ng gwapo nagiging crush ko. Parang ikaw, sabi mo nagagandahan ka sa akin, pero hindi mo naman ako crush, di ba? Sa halip na sumagot ay ngumiti lang ang lalaki. Kamusta ang araw mo? Okay lang, natulog lang naman ako pag-uwi sa bahay bago naghanda ulit sa pagpasok. Ikaw, kamusta pala yung pag-uusap niyo ng ex mo kagabi? She apologized to me and I accepted it. Ngumiti siya. Makaka-move on ka rin, Gideon. Ang daming ibang babae dyan. Look at you. Ang gwapo mo, successful ka, mayaman, tapos may sense of humor ka rin pala. Ikaw, mabilis ka bang nakamove on sa ex-boyfriend mo, Nurse Gianna? Oo naman. Isang buwan lang nakamove on ako sa walang yang yon. Pero hindi ako mabait kaya hindi ako mabilis magpatawad. Parang ayoko nga umuwi sa probinsya para sa birthday ng lola ko dahil ayoko makita ang mga pagmumukha nila. Pati na rin yung mga mahaderang kamag-anak namin. Gusto ko kapag nagpakita ako sa kanila, may kasama akong gwapo at mayamang boyfriend. Gwapo at mayamang boyfriend? Oo, para mainggit sa akin yung mga mahadera kong pinsan. Kaso ayoko rin namang palampasin ang birthday ni Lola. Matanda na kasi yun at may sakit. Napanguso siya bago nag-angat ng kilay. What if maghanap na lang ako ng magpapanggap na boyfriend ko na isasama ko sa birthday ni Lola, no? Parang uso naman yun ngayon eh, yung mga rent a boyfriend. Napahinto siya nang mapansin ang naaaliw na ekspresyon ni Gideon habang nakatingin sa kanya. Ay, sorry Gideon. Ang daldal ko ba masyado? It's fine. Just keep talking. I told you, gusto kong dinadaldal mo ko. I like hearing stories from you. Ganon? Dapat pala may bonus ako niyan. Pabirong sagot niya. Feeling ko talaga, ikaw ang dahilan kung bakit nagising ako agad. So sige, bibigyan kita ng reward. Reward? Think of something you'd want. I'll give it to you, Nurse Gianna. Seryoso? Kahit anong gusto ko? Oo, isipin mo na lang, genie mo ko. Ang pogi mo namang genie kung ganon. Well, maganda ka. So deserve mong magkaroon ng gwapong genie. Seryoso ka talaga dyan, ha? Oo, ano bang gusto mo? Kotse, bahay, pera? Kapag sinabi kong kotse o bahay, ibibigay mo nga sa akin? Oo naman. Namamanghang natawa si Gianna. Grabe, ang yaman niyo talaga mga Buenavista. Pero ayaw ka ng bahay o kotse. Nagbibiro lang din naman ako na gusto ko ng bonus. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko bilang nurse. Saka ang laki na ng sahod ko dito sa ospital nyo. Ang dami pang benefits. Really? Wala kang gusto? Well, may gusto ako. Pero hindi naman pera o material na bagay. What is it? Ngumuso siya. Madami kang pinsang lalaki, di ba? Ang dami niyong Buenavista eh. Oo, bakit? Marami pang single sa kanila? Oo, marami pa kaming single. Pwede mo ba akong ipakilala sa kanila? Bakit, Nurse Gianna? Kunot ang noong tanong nito. Baka pwede mo kong ihanap sa mga pinsan mo nang maisasama ko sa probinsya. Yung papayag na magpanggap na boyfriend ko ng isang araw. Lalong kumunot ang noon nito. Bakit isa sa mga pinsan ko ang gusto mo magpanggap na boyfriend mo? Syempre, sigurado akong gwapo at mayaman na mga yun tulad mo. Pasok na pasok sa kriteria ko. Oo nga, pero bakit mga pinsan ko pa? May kaharap ka ng gwapo at successful na Buenavista oh. Sino? Ikaw? Bakit? Ayaw mo sa akin? Hindi ba ako pasok sa criteria ng fake boyfriend na gusto mo? Syempre, pasok na pasok ka. Pero papayag ka bang magpanggap na boyfriend ko sa harap ng mga kamag-anak ko? Oo naman. We're friends now, aren't we? I'm willing to help you. Ako ang ipakilala mo bilang boyfriend sa mga kamag-anak mo. Teka, paano kita isasama? Nandito ka pa sa ospital oh. Nagpapagaling pa. Kailan ba yung birthday ni lola mo? Sa 27 this month. That's still roughly 3 weeks from now.
According to my doctor, makakalabas na ako ng hospital by the end of this week. Pilay pa yung braso mo, oh. Hindi ba ako pwedeng isama sa probinsya dahil may cast pa ang braso ko? Bawas pogi points ba yun? Ha? Anong bawas pogi points? Hindi Nag-aalala lang ako sa'yo. Galing ka sa malaking aksidente. You should be resting for the next few weeks. Hindi yung ihaharap kita sa stressful at toxic kong pamilya. Ngumiti si Gideon. Aside from my arm and a few bruises, I'm already fine, Nurse Gianna. At isang dahilan nun ay dahil sa'yo. I feel like you helped me wake up from coma, so let me help you in return. Ako ang isama mo sa birthday ni lola mo. Introduce me to your relatives as your boyfriend. Or better yet, fiancé. Fiancé? Ngumisi ito. Yes, fiancé. Para lalong mabigla mga kamag-anak mo. Ngumuso siya. Hindi niya itatanggi na gusto niya ang question ni Gideon. Seryoso ka talaga dyan, Gideon? Yes, I am. Okay, kapag umuo ako, wala nang bawian Of course. Sige, pag-iisipan ko. Pag-iisipan mo pa? Bakit? May expiration ba yung offer mo, Gideon? Bahagya itong natawa. Wala naman. Okay, I'll wait for your decision. Akma siyang magsasalita nang tumunog ang pager niya. Lalabas na ako. Kailangan ako sa nurse station. Anya kay Gideon. Balik ka mamaya, Nurse Gianna. Siyempre, ako ang nurse na naka-assign sa'yo Nakangiting sagot niya bago ito iwan. Bago matapos ang shift niya ng magdamag na yon, ay 2 beses pa niyang pinuntahan si Gideon sa silid nito. Kapag naaabutan niyang gising ang binata ay nagtatagal siya sa silid nito dahil nakikipagkwentuhan pa ito sa kanya. 2 araw ang nakalipas, binigyan na ng doktor ng discharge order si Gideon. Congrats, Gideon. Makakalabas ka na mamaya. Uwi ka niya sa binata nang bisitahin niya ang lalaki sa silid bago matapos ang duty niya ng umagang yon. Thank you, Nurse Gianna. Salamat sa pag-aalaga mo mula sa ICU hanggang sa malipat ako dito sa private room. Wala yon. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Pero hindi naman kasali sa trabaho mo na dadalhin ako at makipagkwentuhan sa akin. My days here in the hospital didn't become boring because of you. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya sa huling sinabi ng binata. May silbi pala ang pagiging madaldal ko. Tingnan mo, kinaibigan mo pa ako. So, salamat. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng kaibigang Buena Vista. Pwede ko na yung isama sa mga achievement ko sa buhay. Natawa ito. Well, yun tungkol sa offer ko sa'yo. Nakapag-decide ka na ba? Kung okay lang talaga sa'yo, sige. Tinatanggap ko ang anak mo na maging fake boyfriend ko sa harap ng mga kamag-anak kong toxic. Fiancé, Nurse Gianna, hindi boyfriend. Sige, fiancé. Pero binabalaan na kita Di magaganda ang ugali ng mga yun. Satisfied na tumango si Gideon. Alright, we have a deal. Tumango siya at ngumiti. Ingat kayo sa pag-uwi mo mamaya. Ingat ka rin pa uwi, Nurse Gianna. I'll see you one of these days, okay? Muli siyang tumango sa binata bago nagpaalam dito. Nang umagang yon, pagdating niya sa apartment mula sa trabaho, ay tumawag siya sa kanyang ina upang ipaalam dito na uuwi siya sa kaarawan ng lola niya. Mabuti naman at nagbagong isip mo, anak. Siguradong matutuwa ang lola mo niyan. Pinigilan niya ang sariling banggitin na may kasama siyang uuwi sa araw na yon. Nag-aalala siya na baka mabanggit pa yon ng ina sa ibang tao. Gusto niya ay mabigla ang mga mahaderang kamag-anak niya. Kinabukasan, pagpasok niya sa trabaho, ay ibinalik na rin siya sa ICU department. Buti naman, nandito ka na ulit, Gianna. Wika sa kanya ng kasamang nurse na si Carlo. Bakit? Na-miss niyo ako agad? Oo nawala kasi yung muse namin dito sa ICU. Natawa siya bago nagsimula sa kanyang trabaho. Habang nag-check ng record ng mga pasyente, ay bigla niyang na-miss si Gideon. Sa loob ng 5 taon niyang nurse, yun ang unang beses na na-attach siya ng ganoon sa isang pasyente. Sa loob ng 3 linggo ay tila nakilala niya ng lubos ang binata. Noong nasa private ward ito ay kung ano-anong napapag-usapan nila. 3 araw ang nakalipas, 2 araw ng pahinga ni Gianna sa trabaho, katatapos lang niya magluto ng tanghalian nang may kumatok sa pinto ng apartment niya. Hi, Gianna. Nakangiting bati ni Gideon na siyang bumungad sa kanya pagbukas niya ng pinto.
Gideon, anong ginagawa mo dito? Pinasadahan niya ng tingin ng binata. Naka-polo shirt ito at maong na pantalon. Lalo itong gumwapo ngayong hindi na ito naka-hospital gown. Bagong ahit na rin ng binata. Nagpunta ako sa ospital. Sabi ng katrabaho mo, day off mo raw. So I went here. Sagot ng lalaki. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Parang wala naman ako nabanggit sa'yo ah. Guilty itong humiti. I asked the HR. Pabiro siyang umirap. Hay nako, talagang ginamit mong apelido mo ah. Natawa ito. I'm sorry. Gusto kasi kitang makita. Teka, paano ka pala nakarating dito? Nag-taxi ka? Grab? No, nagpahatid lang ako sa driver namin. Nasaan ang kotse at driver mo? Wala kasi siyang nakitang sasakyan sa labas. Binabalik ko sa ospital. Ha? Paano kung hindi naman kita pagbuksan ng pinto? O kaya wala ako rito sa apartment? Kaswal itong nagkibit-balikan. Magpapasundo na lang ulit ako. Well, hindi mo ba ako papapasukin? Oh, sorry. Pasok ka. Pasensya na maliit lang tong apartment ko. Alam mo na, ako lang kasing nakatira. Nasa Nueva Ecija si Mama. I don't mind, Gianna. Bahagya siyang nagangat ng kilay. Gianna na lang? Wala nang nurse? Hindi naman nakita nurse ngayon, di ba? Nakangiting sagot nito. Hindi ako sanay. Gusto mo, Nurse Gianna pa rin? O Nurse Ganda? Nurse Ganda? Nalaman ko kasi kanina nung nagtanong ako sa nurse station. Yun palang tawag sa'yo ng ibang kasama mo sa trabaho. Natawa siya. Napulot lang nila yun sa mga pasyente ko. Magkatunog kasi yung Gianna at Ganda. Kapag nagpapakilala ako sa mga pasyente, akala ng iba Nurse Ganda ang pangalan ko. Ngumiti ito. Bagay naman sa'yo ang Nurse Ganda. Salamat sa pambobola ah. Hindi ko ide-deny yan. Nakangising inilahad niya rito ang maliit niyang sofa. Sa halip na maupo ay iginala nito ang paningin sa paligid. May naaamoy akong ulam. Ah, oo. Kakaluto ko lang kasi ng lunch. Kumain ka na ba, Gideon? Breakfast pa lang. Pakakainin mo na ako ng lunch. Kung magtatagal ka dito, oo. Sumulyap siya sa wall clock. 30 minuto na lang bago mag-alas 12 ng tanghali. Grabe, pinapalis mo na ba ako? Kadarating ko lang, Gianna. Ani Gideon. Hindi naman. Pero yung niluto ko kasi, ginisang sardinas lang na may sayote. For sure, hindi ka naman kumakain nun. Ginisang sardinas what? Ginisang sardinas na may sayote. Tingnan mo, hindi mo alam, di ba? Kumakain ako ng sardinas, Nurse Ganda. Natatawang nag-angat siya ng kilay. Anong klaseng sardinas naman? Spanish sardines with olive oil, ganon. Ako kasi sa ligo sardines at mackerel lang sanay. Natawa rin ito. Kumakain din naman ako ng dilatang sardinas. I think you won't believe when I say na kumakain ako ng fishball. Naks naman, sa yaman mong yan, hindi ka pala maarte sa pagkain. Teka, ano palang sadya mo sa akin? Bakit nagpunta ka rito? Nakangiting nag-angat ng kilay si Gideon. Bawal ko bang bisitahin ng fiancé ko? Fiancé? Sa 27 ka pa magpapanggap na fiancé ko ah. Bahagya itong umuso. Well, wala kasi akong trabaho, so I decided to visit you and talk to you. In short, bored ka sa buhay, ganun. Nakibit-balikat ito at muling umiti. Hindi ako sanay na walang ginagawa, Gianna. Kaya gusto kitang makita. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga sa sinabi nitong yon. Hindi ko pwedeng kinigin, Gianna. Friends lang kayo ni Gideon at kakahiwalay lang niya sa girlfriend niya. Anya sa isip. Kaya ka siguro pumayag na magpanggap na fiancé ko kasi bored ka rin ano? Pabirong ingos niya. Mahina itong natawa. No, I just really want to help you, Gianna. Sinabi mo na sa mama mo na may fiancé kang kasama pag-uwi. Hindi, alam kong i-chismis yun ni mama kaya surprise na lang. Saka malay ko ba kung bigla ka mag-back out last minute, di mapapahiya ako. Seryosong sinalubong ni Gideon ang mga mata niya. Hindi ako magbaback out. I will be your fiancé that day. Okay, thank you. Gusto mo palang magmerienda? O lunch na lang? I'll have lunch with you. Gusto kong matikman ng luto mo. Sigurado kang kakain ka ng kinisang sardinas?
Nagdududang tanong niya. Oo naman. Kahit tuyo pang ihain mo sa akin, I'll eat with you, Gianna. Napangiti na lang siya bago ito iginiya sa kusina. Habang naghahanda siya ng pagkain ay napansin niyang pinagmamasdan siya ni Gideon. Sanay naman siyang nakatingin sa kanyang binata kapag inaasikaso niya ito sa ospital. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit nakokonsyo siya ngayon. Bakit nakatingin ka? Anya rito. Hindi rin ako sanay na makita kang hindi naka-nurse uniform. Anito at pinasadahan siya ng tingin. Bahagya siyang nahiya nang mapagtanto na naka-oversized t-shirt lang siya at maong shorts ang suot niya. Sorry naman, hindi kasi ako nag-expect ng bisita. Bakit ka nag-a-apologize? Wala naman akong sinabi na ayaw ko ang suot mo. Everything looks good on you, Gianna. Mapa-uniform, mapambahay. Kusa siyang napangiti. Salamat. How about me? Mas gwapo ba ako kapag hindi naka-hospital gown? Oo. Ngumisi ito. Yan ang gusto ko sa'yo. Honest ka. Unlike other women, nagde-deny pa. Bakit naman ako magde-deny? Totoo naman. For sure naman, aware ka rin na gwapo ka. Gusto mo lang talaga na purihin kita eh. Natawa ang binata. Matapos ilapag ang bowl ng ulam ay naupo siya sa tapat ni Gideon. Kain na tayo. Pabirong nag-angat ito ng kilay. Hindi mo ako susubuan? Isa lang ang kamay ko, oh. Akala ko ba hindi mo na ako nurse? Bakit ngayon nagpapatulong ka sa akin? Natawa ito. I'm kidding. I can eat with one hand, Gianna. Hinawakan nito ang kutsara at nagsimulang kumain. Ngayon lang ako nakakain nito, Nurse Gianna. Ang sarap. Komento nito habang kumakain. Napangiti siya habang nakatingin kay Gideon. Totoo nga ang sinabi nito na hindi ito maselan sa pagkain. Talaga? Hindi mo ko binubola lang, Gideon, ha? Hindi, masarap talaga. Ngumiti siya at natouch sa sinabi nito. Salamat. Pagkatapos kumain ay bumalik sila sa sala. Nagbukas siya ng TV at nanood ng noontime show. Sorry, wala akong wifi at cable dito sa apartment. Local TV show lang ang pinapanood ko. It's fine. Hindi naman ako nagpunta dito para makinood ng TV. I came here to see you, remember? Pero hindi na rin naman ako magtatagal. I'll leave after an hour. Talaga? Aalis ka na? Tunog disappointed na tanong niya. Ngumiti ito. Ayaw mo pang umalis ako? Hindi naman, nagtatanong lang. Well, as much as I want to stay longer, ayaw ko naman na istorbohin ka. Day off mo ngayon at gusto kong makapagpahinga ka ng maayos. I know how toxic your work can be. Okay na sa akin na nakausap kita ngayon at nakasabay kumain. Hindi niya napigilang hindi matouch lalo na sa huling sinabi ni Gideon. Okay lang naman na nandito ka, pero mag-aasikaso pa kasi ako ng labahin maya-maya. Natulog lang kasi ako maghapon kahapon. Then do your thing and rest until tomorrow, okay? Masuyong ngiti nito. Nakangiti ring tumango siya kay Gideon. Maya-maya pa nga ay dumating na ang sasakyan na susundo rito. Ingat ka, Gideon. Salamat sa pagbisita. Anya nang ihatid niya ito sa labas ng apartment. Salamat din sa lunch, Nurse Ganda. Magpahinga ka bukas, okay? Then I'll see you on Friday. Pupunta ka sa ospital? Yes, follow-up check-up ko. Pang-araw na yung schedule ko sa Friday pero hindi ako sure kung mapupuntahan kita sa OPD. Alam mo na, medyo toxic sa ICU station kapag day shift. Don't worry, ako ang pupunta sa'yo. Sagot nito bago pumasok sa sasakyan. Tulad nga ng sinabi ni Gideon, pagdating ng Biyernes ay pinuntahan siya ng binata sa trabaho. Hi, Nurse Ganda. Bati sa kanya ng binata. Nakangiti nitong ipinatong ang isang kamay sa front desk ng nurse station. Napakorap siya habang nakatingin sa binata. Ang gwapo nito sa itim na polo shirt at pantalong maong. Amoy na amoy din niya ang pabango nito. Gideon, tapos na ang check-up mo? Yeah, it's almost 12. Nag-lunch ka na ba? Pababa pa lang sana sa cafeteria. Come on, sabay na tayo. I'll treat you to lunch. Bakit? Because we're friends. At pinakain mo ako ng lunch ng isang araw. I want to return the favor, Gianna. Teka, sigurado ka? Paano kung may makakita sa atin na kamag-anak mo? Baka kung anong isipin nila. Ano naman kung makita nila tayong magkasama? We're friends. May masama ba ron?
Well, wala naman. Sumama siya kay Gideon pababa ng ospital. Sa halip na sa cafeteria ay dinala siya nito sa isang restaurant sa labas ng St. Mary's. Ginisang sardinas na nga pinakain ko sa'yo tapos ikaw, dito mo ako sa mamahalin dinala. Baka masanay ako nito Komento niya pagkatapos nilang umorder ng pagkain. Then go ahead. Madalas din kitang ililibre. Ang sarap mo naman palang maging friend. Paano pa kaya kapag boyfriend? Baka kapag sinabi kong gusto ko ng kotse, ibibigay mo agad. Gusto mong subukan? Subukang ano? Na maging boyfriend ako, para malaman mo kung kaya kitang ibili ng kotse ngayon. Nako Gideon pag yan tinotoo ko, baka mapasubo ka. Seryoso naman ako, Gianna. Ewan ko sa'yo, masyado ka na talagang bored sa buhay mo dahil hindi ka nagtatrabaho ngayon. Akmang magsasalita ito nang dumating ang pagkain nila. Habang kumakain ay napunta ang usapan nila sa naging check-up nito. Ayon sa doktor ng binata, 3 linggo pa bago alisin ang cast nito. Paglabas nila sa restaurant ay nagpilit pa ang binata na ay hatid siya sa ospital. See you again tomorrow? Tanong ni Gideon nang makarating sila sa nurse station. May check-up ka ulit bukas? Wala, gusto lang kitang puntahan. Wag na, mahahasal ka pa. Magpahinga ka na lang kaysa magpunta dito. Baka sayang din ang punta mo dahil saglit lang naman kita makakausap. Pwedeng sa chat at tawag na lang. I'll reply kapag wala akong ginagawa. Anya sa binata. Kahit na gusto rin naman niyang makita si Gideon, mas gusto niyang magpahinga ito ng maayos sa bahay. Lalo pat hanggang ngayon ay nakakast pa rin ang isang braso nito. Kinabukasan, hindi nga nagpunta si Gideon sa ospital. Subalit pagdating ng lunch break ay hindi niya inaasahang magpapadala ito ng pagkain sa kanya. Tinawagan niya tuloy ang binata. Hi Nurse Ganda, natanggap mo na yung pinadala kong lunch? Tanong ni Gideon mula sa kabilang linya. Oo, pero bakit nagpadala ka ng pagkain? I can't go there and disturb you from work. So nagpadala na lang ako ng pagkain para hindi ka na mapagod na bumaba at pumila sa cafeteria. Wala sa sariling napangiti siya. Salamat. You're welcome. Enjoy your lunch, Nurse Ganda. Ikaw, nag-lunch ka na ba? Saka dapat nagpapahinga ka Don't worry, nandito lang ako sa bahay ng parents ko. And I'm about to have lunch with them. Sige na, enjoy your lunch. Hindi mapuknat ang ngiti niya nang ibaba ang tawag. Masaya niyang inubos ang pagkain pinadala ni Gideon. Ganado rin siyang bumalik sa trabaho pagkatapos ng break time. Sa sumunod na mga araw, muling nagpadala si Gideon ng pagkain. Tinukso na tuloy siya ng mga kasamahang nurse. Kay Mr. Gideon sa Maniego na naman galing yan. Anong meron sa inyo, Gianna? Naniligaw ba siya? O sisa sa kanya ni Karen? Ang ganda talaga ng nurse Ganda namin. Wika naman ng head nurse nila. Walang kung anong meron sa amin ni Gideon. Magkaibigan lang kami. Kayo talaga? Sagot niya sa mga ito. Talaga? May friend ba na araw-araw nagpapadala ng pagkain sa'yo? Anong magagawa natin kung mabait na kaibigan lang talaga si Gideon at saka kagagaling lang nun sa breakup? Anya sa mga ito. Sa sumunod na mga araw, nagpatuloy ang pagpapadala ni Gideon ng pagkain kay Gianna. Nang muling dumating ang pahinga niya sa trabaho, ay muli siyang binisita ng lalaki sa apartment niya. At home ka na dito sa apartment ko kaya nachichismis sa ospital na naniligaw ka sa akin Komento niya kay Gideon nang maupo ito sa sofa at kunin ang remote ng TV. Naaaliw na bumaling sa kanya ang lalaki. Ayaw mo nun? May manliligaw kang gwapo at mayaman? Ngumuso lang siya. Doon na tayo sa kusina, nakaluto na ako. Anong niluto mo this time? Sinigang na baboy. Wow, really? Oo, nakakahiya naman kasi sa'yo kapag pinakain na naman kita ng sardinas. Natawa ito. Nagreklamo ba ako last time? Hindi naman nasarapan nga ako, di ba? Pabirong inirapan na lang niya ang binata. Hindi pa sila matagal na magkakilala ng lalaki, subalit sobrang komportable na siya rito. Nang araw na yon, nagtagal pa si Gideon sa apartment niya pagkatapos nilang mananghalian dahil nanood sila ng pelikula sa TV niya. Napansin kong 2 lang ang lock ng pinto mo. Bakit hindi mo gawing 3, Gianna? Tanong nito nang ihatid niya ito sa labas. Bakit naman? Para mas safe ka. Ikaw lang ang mag-isang nakatira dito sa apartment mo. Napangiti siya sa sinabi nito.
Safe dito sa apartment ko, saka kilala ko na yung mga kapitbahay ko. 5 years na ako dito pero wala namang nangyayaring krimen. If ever you need something or there's an emergency, just don't hesitate to call me, okay? Okay, sige. Salamat. Sige na, ingat ka pa uwi. Ngumiti ang binata bago pumasok sa sasakyan. Mahigit 1 linggo pang lumipas, dumating ang araw ng kaarawan ng lola niya. 7:00 ng umaga ay dumating si Gideon sa apartment niya. Nalaglag ang panga niya nang makita ang sasakyang nakaparada sa tapat ng apartment niya. Bakit limousine ang dala mong sasakyan? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Gideon. Nakangiting nakabit-balikat ang binata. Well, kailangan kong patanayan sa harap ng mga kamag-anak mo na mayaman ako, di ba? Ngumuso siya at pinasadahan ito ng tingin. Ang gwapo nito sa suot na powder blue shirt at itim na slacks. Hindi ka ba nahirapang magsuot ng long sleeve? Don't worry, hindi naman. Ang gwapo ko ba? Nakangising wika ni Gideon. Oo, mas gwapo ka ngayon. Parang nagpagwapo ka talaga. Siyempre, ayoko mapahiya ka sa harap ng pamilya mo. Pinasadahan siya nito ng tingin. Ang ganda mo rin. Bagay pala sa'yo kapag straight ang buhok. Natural na wavy ang buhok niya sabalit pinalansya niya yon sa araw na yon. Isang simpleng Sunday dress at white sandals ang suot niya. Salamat. Ready na ako. Alis na ba tayo? Wait, I have something to give you. Mula sa bulsa ng slacks ay dinukot ni Gideon ang isang singsing na inilahad sa kanya. Bakit may singsing ka? Nagtatakang tanong niya. This is my mother's engagement ring, Gianna. Ipapakilala mo ako bilang fiancé mo, di ba? Kailangan may suot kang singsing para maniwala ang pamilya mo na engaged tayo. Napakurap siya habang hawak ng singsing. Ang ganda nito. Teka, sigurado kong ipapasuot mo sa akin to, Gideon? Paano kapag nawala ko to? Kahit ata magtrabaho ako sa ospital niyo habang buhay, hindi ko mababayaran to. Natawa ito. Hindi ko naman pababayaran sa'yo kapag nawala yan. Natatakot akong isuot. Come on, Gianna. Just wear it. Kung hindi lang pilay ang isang kamay ko, ako na magsusuot niyan. Biglain na imagine niya si Gideon na nakaluhod sa kanya at hawak ang isang singsing. Nag-init ang mga pisngi niya. Nurse ganda. Tumikhim siya at maingat na isinuot ang singsing sa daliri niya. Sakto yun sa kanya. Mukhang hindi naman mawawala dahil saktong-sakto sa daliri ko. Hinawakan ni Gideon ang kamay niya. It looks good on you, Gianna. Napalunok siya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Bagay nga sa akin. Pagkatapos niyang ilak ang apartment ay dumiretso sila sa limousine na dala nito. May driver silang kasama. Hindi ko akalain na makakasakay ako sa limousine sa buong buhay ko. Grabe, parang nasa bahay lang ako. Wika niya habang iginagala ang tingin. Pwede ka manood ng TV kung gusto mo. Anito. Hindi na. Ang mabuti pa, ipapakita ko na lang sa'yo yung mga picture ng kamag-anak ko para maging pamilyar ka sa kanila. Minuksan niya ang cellphone at ipinakita kay Gideon ang picture ng mga kamag-anak niya. Ito yung mga kapatid ni Papa. Si Tita Mercy, relihiyosa pero mahilig manlait. Tapos ito si Tita Baby, ubod ng plastikada at chismosa. Lahat ng chismis sa lugar namin alam niya. Ito naman yung mga pinsan ko. Isa lang ang lalaki sa kanila tapos bakla pa. Si Marion. Siya lang din ang kasundo ko sa mga pinsan ko. Yung mga babae ko kasing pinsan, lahat mahadera. Mula sa screen ng cellphone ay bumaling sa kanya si Gideon. Ikaw ang pinakamaganda sa kanila. Siyempre, ang ganda kasi ng jeans ni Mama. Kaya nga inggit sa amin yung mga yan eh. Birong totoo niya. Sino dyan yung chararat mong pinsan? Natawa siya sa salitang ginamit nito. Mabilis siyang naghanap ng larawan ng pinsan at ng dating nobyo sa Instagram. Yan sila, yung walang yakong ex at ahas kong pinsan. Mabuti't nag-break kayo ng ex mo. Hindi ka bagay sa kanya, nurse ganda. You're too beautiful for him. Mukha kang anghel tapos siya mukhang demonyo sa impyerno. Ang lakas ng tawa niya sa sinabi ni Gideon. Ang bilis nitong maka-adapt sa kadaldalan niya. Kaya lalo niya itong nagugustuhan. Magaling makisama. Mabuti na lang din at hindi sila naririnig ng kasamang driver dahil may partition ng sasakyan. Kulang 3 oras ang nakalipas nakarating sila sa bahay ng lola niya sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Ready ka nang harapin ng mga toxic na kamag-anak ko, Gideon? Baling niya sa kasama. I'm ready, Gianna.
Heads up lang. Ihanda mo ang sarili mo kasi siguradong pagkakaguluhan ka nila at uulanin ng mga tanong. Ngumiti si Gideon. Don't worry about me. I'm used to handling hard-headed businessmen. I know I can handle your family. Ibang breed tong mga kamag-anak ko, Gideon. Isipin mo mga reptiles sila. May ahas, may buwaya, may iguana. Muling natawa si Gideon. You never fail to make me happy, Gianna. Don't worry, I can handle your family. Kumindat ito at hinawakan ng kamay niya. Hindi niya ipinahalata rito ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Pagbaba nila ng sasakyan, muling hinawakan ni Gideon ang kamay niya. Iginiya niya ito sa hardin ng bahay kung saan madalas maganap ang mga pagtitipon. Agad na sa kanila ang tingin ng mga kamag-anak niyang naroon. Subalit hindi niya pinansin ang mga ito at dire-diretsyong lumapit sa ina na abala sa pag-aayos ng buffet table. Gianna anak, hindi mo sinabi na may kasama ka. Nabiglang wika ng ina bago bumaling sa kasama niya. Ma, si Gideon po. Fiancé ko. Anya sa ina. Fiancé? Gagad ng ina. Napakurap-kurap ito bago ibinalik ang tingin kay Gideon. Sorry ma, hindi ko na nasabi sa'yo. Bago pa lang kasi kami ni Gideon. Tapos hindi ko inaasahan na magpapapose agad siya sa akin. Nice to meet you po, Tita Georgia. I'm Gideon Matthew Samaniego. Magalang nabati ni Gideon sa kanyang ina. Ikinagagalak din kitang makilala, iho. Anong nangyari sa kamay mo? Anang ina sa binata. Na-aksidente po ako 6 weeks ago. Dahil din dun kaya kami nagkakilala ni Gianna. Pasensya na rin po kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo bago ko inalok ng kasal ang anak nyo. Pero gusto ko po kayong panatagin na sincero ang hangarin ko sa anak nyo. Nag-init ang mga pisngi ni Gianna. Hindi niya inaasahan na sasabihin yun ni Gideon sa ina. Naniniwala ako, iho. Nakangiting sagot ng ina kay Gideon. Tila nabighani ito sa kagwapuhan ng lalaki. Ang gwapo mo. Ngayon lang nagdala si Gianna ng ganito kagwapong lalaki. Bumaling sa kanya ang ina. Sigurado kang fiancé mo ang lalaking ito, anak? Lumabi siya. Man naman, wala ka bang tiwala na makakabingwit ako ng ganito kagwapo? Parehong natawa ang ina at si Gideon. Si Lola po nasan? Tanong niya sa ina. Nasa kwarto niya kasama si Ana. Anito na ang tinutukoy ay ang tagapag-alaga ng matanda. Pagkatapos magpaalam sa ina ay isinama niya si Gideon sa loob ng bahay. Kamukha mo ang mami mo, Gianna. Pati ugali niya mukhang nakuha mo. Komento ni Gideon na ikinatawa niya. Naabuti nila ang lola niya sa silid nito kasama ang tagapag-alaga nito. Binati niya si Ana bago lumuhod sa naka-wheelchair na matanda. Lola, happy birthday po. Masoy yung bati niya sa abuela. Ngumiti siya at hinawakan ng dalawang kamay nito. Sino ka, iha? Nako, ang ganda-ganda mong bata. Anang matanda. Nangilid ang luha sa mga mata ni Gianna. Tama ang sinabi ng ina niya na lumalala na ang Alzheimer's ng abuela. Ako to, Lola, si Gianna. Yung pinakamaganda niyong apo. Nagliwanag ang mukha ng abuela sa sinabi niya. Gianna, hindi ba't nasa Maynila ka? Siyempre umuwi po ako dahil birthday mo, La. Birthday ko pala ngayon. Ilang taon na ba ako? 18, La. Debut mo ngayon. Anong debut? Hindi ko pa nakikilala ang lolo mo nung 18 ako. Natawa siya. Joke lang, La. 71st birthday mo ngayon. Happy birthday. Salamat, Apo. Teka, sino ba itong gwapong lalaking nasa likod mo? Halika nga dito, iho. Anang matanda na ngayon ay nakatingin na kay Gideon. Happy birthday po, Lola. Ako po si Gideon Matthew Samaniego. Pakilala ng binata sa matanda. Ang gwapo-gwapo mo naman, iho. Nobyo ka niya? Nako, bagay kayo ng apo ko. Magaling ka talagang pumili, Georgiana. Salamat po. Natawang sagot ni Gideon sa matanda habang napangiti naman ang dalaga. Pagbalik nila sa garden ay inaasahan na niya ang paglapit sa kanila ng dalawang tiyahin ni Gianna. Gianna, ipakilala mo naman kami sa fiancé mo. Anang kanyang Tita Mercy na hayagang pinasadahan ng tingin si Gideon. Tita Mercy, Tita Baby, ito po pala si Gideon, fiancé ko. Anya sa dalawang tiyahin. Ang gwapo mo, iho. Ikaw bang may-ari ng limousine sa labas? O nirentahan mo lang?
Pamilya ko po ang mayari. By the way, nice to meet you po. Nakangiting wika ng katabi sa dalawang ginang. Anong trabaho mo? Usisa naman ang tita baby niya. Ako po ang nagmamanage ng negosyo ng pamilya namin. Ni Gideon. Anong negosyo naman yun, iho? My family owns the Samaniego Casino and Hotels. If you're familiar with it. Ako po ang nagmamanage nun. Marami din kami mga negosyo sa family side ng mami ko. Hindi agad nakasagot ang mga tiyahin niya at tila namangha sa mga sinabi ni Gideon. Lihim na napangiti naman si Gianna. Nako, ang yaman mo naman pala, iho. Paano mo naman nakilala tong pamangkin namin? Parang magkaiba kayo ng mundo. Tanong ng kanyang tita Mercy. Nagkakilala po kami na Gianna sa ospital. Isa siya sa mga nurse na nag-asikaso sa akin. Ha? Inakit ka ng pamangkin ko kung ganon. Hindi ba bawal yon? Agad na nag-init ang ulo niya sa pasimpleng patutsyada ng kanyang tita baby. Bago siya makasagot ay inunahan siya ni Gideon. Hindi po ako inakit ni Gianna, ma'am. Sa katunayan, ako yun ang akit sa kanya. The first time I saw her, I already knew she's the one for me. Kaya paglabas ko ng ospital, niyaya ko siya makipag-date sa akin, and the rest was history. Ang swerte naman pala ni Gianna. Akala ko hindi siya makakarating ngayon dahil hindi pa siya nakaka-move on sa ex niya. Hilaw ang ngising wika ni Tita Mercy niya. Matagal na ako nakamove on kay Jack, Tita Mercy. I realized na mas bagay talaga sila ng anak niyo. Nagpapasalamat pa nga ako na hiniwalayan niya ako dahil nakilala ko si Gideon. Sagot ni Gianna sa tiyahing mahadera. Hindi rin po si Gianna ang swerte sa aming dalawa. Ako ang swerte dahil minahal niya ako. Wika naman ni Gideon. Parehong hilaw ang ngiti ng dalawang ginang nang iwan sila. I can't believe your relatives are like that, Gianna. Mukhang tama ka nga. I thought nagbibiro ka lang about them. Komento ng binata. Sabi ko naman sa'yo, di ba, mga mahadera at bitter ang mga yon. Nakita mo yung itsura nila sa mga sinabi mo? Ang pa-plastic ng mga ngiti. Hayaan mo na sila. Siguro naman naniwala sila sa atin. Nang magsimula ang kainan ay sandali niyang iniwan si Gideon para bigyan ng pagkain ng driver nito. Pabalik na siya sa hardin nang makasabay niya ang pinsan at dating nobyo. Gianna, mabuti naman nakarating ka. Plastic ang ngiting wika ni Maria sa kanya. Of course, hindi ko palalampasin ang birthday ni Lola. Sagot niya sa pinsan. Gusto niyang paikutin ang mga mata nang makita ang paghigpit ng kapit ng pinsan sa braso ng dating nobyo. As if naman magsiselos ako. Kahit maglampungan pa sila sa harap ko, wala akong pake. Anya sa isip. Parang tumaba ka yata. Napabayaan mo ang sarili mo sa Maynila? Nakangising komento ni Maria pagkatapos siyang pasadahan ng tingin. Maria, halika na sa loob. Wika ng ex-boyfriend niya na halatang umiiwas sa kanya. Teka lang, Jack. Kinakausap ko pa si Gianna. Sagot ng kanyang tsararat na pinsan sa nobyo nito. Ngumiti lang siya sa kaharap. Last time I checked, Maria, 33, 25, 34 pa naman ang vital statistics ko. I just gained a few pounds. Hiyang kasi ako sa fiancé ko eh. Lagi niya akong pinapadala ng masasarap na pagkain sa trabaho kaya napaparami ang kain ko. Fiancé? May fiancé ka? Yes, kasama ko ngayon. Nakita mo yung limo sa labas? Siya ang may dala nun. Excuse me, mauna na akong pumasok dahil baka hinahanap na ako ng fiancé ko. Peke siyang ngumiti bago niligpasan ng mga ito. Ayaw man niyang magyabang pero sinasagad siya ng mga kamag-anak niya. Naabutan niyang nakapalibot kay Gideon ang mga pinsan niya sa may veranda. Maging ang dalawang tiyahin niya ay naroon muli. Bago pa siya makalapit ay narinig niyang siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Bago pa lang kayo ng pinsan ko, Gideon, pero nag-propose ka na sa kanya. Sigurado ka na ba sa kanya? Baka magbago pa ang isip mo. Naku, huwag naman sana. Baka mabigo ulit si Gianna. Wika ng pinsan niyang si Megan. Hindi na magbabago ang isip ko kay Gianna. Wala naman sa tagal ng relasyon yun. Sagot ni Gideon. Umamin ka nga, iho. Baka naman buntis na ang pamangkin ko kaya pakakasalan mo na. Tanong naman ng tita baby niya. Hindi po buntis si Gianna. Inalok ko siya ng kasal dahil mahal ko siya. At siya ang babaeng gusto kong makasama sa buhay. Walang ibang dahilan. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso ni Gianna sa narinig. Seryoso ang tono ng binata at maging siya ay tila mapapaniwala roon kung hindi lang niya alam ang totoo. Kailan naman ang kasal? May date na ba? Baka naman nag-propose ka lang pero wala ka pang plano.
Anang Tita Mercy niya. May plano na po kami magpakasal ni Gianna. Kailan naman? Wala pang eksaktong petsa. Gusto ko kasing gumaling muna ang pilay ko bago kami mag-schedule ng petsa. Ay nako, kunin mong wedding coordinator ang pinsan ni Gianna. Wala yun dito dahil nasa kasalin sa Ilocos. Pero ibibigay ko sa iyo ang calling card. Magaling yung anak ko sa pag-aayos ng engranding wedding. Hindi ka naman siguro manghihingi pa ng discount dahil mapera ka naman, ano? Tapos itong si Isa may flower shop business. Siya na rin ang kuhanin mong supplier para sa mga bulaklak sa kasal nyo. Wika naman ng tita baby niya. Thank you po for the recommendation. Pag-uusapan namin yan ni Gianna. Ani Gideon sa mga ito. Naku, bakit naman itatanong mo pa kay Gianna? Panigurado namang ikaw ang gagastos sa kasal nyo. Anang Tita Mercy niya. Bago pa makasagot si Gideon ay lumapit na siya sa mga ito. Excuse me lang po, gusto ko lang makausap si Gideon. Wika niya bago hinawakan ang kamay ng binata at inilayo sa mga ito. Dinala niya ang lalaki sa loob ng bahay. Napunta sila sa kusina kung saan walang tao. Ano yung pinagsasabi mo sa mga tiyahin at pinsan ko? Magpaplano tayo ng kasal? Dapat hindi mo in-entertain ang mga tanong nila. Mag-e-expect ang mga yun. At kapag hindi nangyari yung mga sinabi mo, puro pangungutya ang aabutin ko. Kastigo niya kay Gideon. Then we'll give them what they want. We will plan a wedding, Gianna. Anong plan a wedding? We can do a fake wedding. Magpaplano tayo ng kasal. Magpapakasal tayo pero hindi nila alam na fake ang certificate na pipirmahan natin. Tila kasual na sa question nito. Gusto niyang matawa sa sinabi nito. Ha? Ganun-ganun lang sa'yo yun? Alam mo ba kung gaano kamahal ang magplano ng kasal? Tapos gagastos ka para sa isang fake wedding? Don't worry about it, Gianna. I have the money to spend. I don't care spending millions for a fake wedding. Ewan ko sa'yo, Gideon. Bored ka nga siguro talaga sa buhay. Seryoso ka nga? Seryoso naman ako. I'm sorry I had to say those things earlier in front of your relatives. I just don't like how they treated you. Ayoko minamalit at iniinsulto ka nila. Nag-init ang puso ni Gianna. Binaliwala niya yon. Look, Gideon, kapag pumayag ako dyan sa fake wedding na sinasabi mo, paano mo ipapaliwanag ang lahat ng yun sa pamilya mo? Hindi rin natin sasabihin sa pamilya ko na fake ang kasal natin. Napapikit siya. Ang complicated naman nun, Gideon. Kung ayaw mong maging complicated, edi gawin natin totoo ang kasal. What? Anong totoong kasal? Tuluyang nalaglag ang panga niya sa sinabi nito. Bakit mo naman ako pakakasalan ng totoo? Seryosong sinalubong nito ang mga mata niya. Dahil mahal kita, Gianna. Truth is, I'm in love with you. Napamaang siya, kasabay ng pagwawala ng puso niya. Anong in love? Binibiro mo ba ako, Gideon? Kakahiwalay mo lang sa ex mo. I know it's only been 6 weeks since I broke up with my ex-girlfriend. But then, the day I talked to her when I was in the hospital, I realized I wasn't really in love with her. I was just attracted to her the whole duration of our relationship. Kaya napatawad ko siya sa ginawa niyang panluloko sa akin dahil alam ko may pagkukulang ako. At ang pagkukulang na yun ay dahil hindi pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya. At habang nakikinig ako kay Gianna, naiisip ko ang boses mo. Sa katunayan, simula nang magising ako mula sa aksidente, hindi mawala-wala ang boses mo sa isip ko. Kaya nga nag-request ako na gawin kang nurse ko. Dahil gusto kong makita kita at makausap lagi. Dahil gusto ko pang marinig ang boses mo at mga kwento. At nang unang beses na puntahan mo ako sa private ward, bumilis ang tibok ng puso ko sa unang pagkakataon. That's when I realized that I was in love for the first time in my life. Nanatili siyang nakatitig kay Gideon. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig mula sa lalaki. Gusto mo pala ako. Bakit hindi mo sinabi agad? Idinaan mo pa sa pakikipagkaibigan. Wika niya kay Gideon nang makabawi sa pagkabigla. Ayoko kasing isipin mo na ginagawa kitang panakiputas. So I decided to befriend you first, Gianna. Habang nagkakalapit tayo, lalo kitang nakikilala. Lalo rin ako nahuhulog sa'yo. At lalo kong napapatunayan na pagmamahal nga talaga nararamdaman ko. So yung araw-araw mong pagpapadala ng pagkain sa ospital, yung pagpayag mo maging one-day fiancé ko, ginawa mo yun dahil may hidden agenda ka? Pinaniitan niya ito ng mga mata. Well, yes. Gusto kitang tulungan and at the same time gusto kong mahulog ang loob mo sa akin. Pag-amin nito. Hindi makapaniwalang suminghap si Gianna bago natawa.
Ngumiti si Gideon bago ito muling sumeryoso. I'm in love with you, Gianna. So let's get married for real. Teka, seryoso ka talaga sa alok mong kasal? Ngayon ka lang umamin sa akin tapos aalokin mo na ako agad ng kasal? Ni hindi mo tinanong kung mahal ba kita para magpakasal ako sa'yo. Do you love me, Gianna? Napalunok siya kasabay ng mabilis na tibok ng puso. I'm sorry. I don't think mahal kita, Gideon. Wala ka nararamdaman sa akin kahit konti. Alam kong crush mo ako, huwag mong i-deny. Ang yabang. Pero oo, sige, crush nga kita. Hindi naniniwalang nag-angat ito ng kilay. Crush lang? Talaga? Abat, namimilit? Di ba sabi mo, gwapo ako? Natawa si Gianna. Fine, I'm attracted to you at nag-enjoy akong kasama ka. Kapag ganyan tinititigan mo ko gamit ang mga seryosong mata mo, parang matutunaw ako. Umangat ang sulok ng labi ni Gideon. Then you have feelings for me, Gianna. You just haven't realized it yet. Pero hindi ako sigurado kung pagmamahal na ba yun, Gideon. Hindi rin ako sigurado kung mahal mo talaga ako. I mean, ni sa hinagap hindi ko inakala na magkakagusto sa akin ng isang tulad mo. Masuyo nitong hinawakan ng kamay niya. Marry me, Gianna. I will prove my feelings to you. And I will make you fall in love with me. Totohanin natin yung mga sinabi ko sa mga kamag-anak mo. Kinagat niya ang ibabang labi. Ayos lang sa'yo na hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko. Masuyong tumango si Gideon bago ngumiti. Well, I know you'll fall in love with me, Gianna. Sisiguraduhin ko na sa akin ang bagsak ng puso mo. Pakiramdam ng dalaga ay matutunaw siya sa lalim ng tingin ni Gideon. Kasabay ng pagwawala ng puso niya ay ang pagtango niya. Fine, sige. Payag ako magpakasal sa'yo. Masuyo nitong hinaplos ang singsing sa daliri niya. From now on, you're my fiancé for real, Gianna. Hindi mo nahuhubarin ng singsing na to. Sa kabila ng paghuhurumentado ng dibdib ay nag-angat siya ng kilay. Teka nga, Gideon, ang galing mo rin, no? Parang pinikot mo ko, ah. Natawa ito bago hinalikan ng noo niya. Kailangan may paghalik talaga agad, Gideon? Hindi napigilang wika niya. Of course, pumayag ka na magpakasal sa akin eh. Bakit sa noo? Lola mo ba ako, ganon? Natawa ang binata. Saka na kita hahalikan sa labi kapag wala tayo dito sa bahay ng lola mo. Feeling ko may mga matang nakatingin sa atin eh. Hindi ka naman mali dyan. Parang CCTV talaga ang mga mata ng mga kamag-anak ko. Bumalik sila ni Gideon sa pagtitipon na magkahawak ang mga kamay. 3 oras ang nakalipas, nagpaalam na sila sa kanyang ina na babalik na ng Maynila. Babalik po kami dito ni Gianna kasama ang mga magulang ko para pag-usapan ng kasal namin. Ani Gideon sa kanyang ina. Nako iho, matanda na naman yung anak ko. Ayos nang kahit pakasalan mo na agad. Sagot ng kanyang ina. Naman, alam ko ang gwapo-gwapo nitong fiancé ko. Pero wag mo namang ipahalata na pinapamigay mo na ako sa kanya. Pabirong wika niya sa ina na ikinatawa nila. Pagdating sa sasakyan ay hinarap ni Gianna si Gideon. Totoo ba talaga na mahal mo ko? At totoong fiancé na kita? Hindi lang kasi ako makapaniwala from fake boyfriend na usapan natin to real fiancé na kita. Hinawakan nito ang pisngi niya. Everything is real, Gianna. I love you. I promise you will not regret marrying me. I will make you fall in love with me for real. Just like how I'm so in love with you. Mahal mo talaga ako? Hindi to joke lang ha? Tapos pagbalik natin sa Maynila, babawiin mo na. Do you think I will joke about this matter? I'm really in love with you. Alam ko mabilis pero ayaw ko tong palampasin. Ayaw kong pakawalan ka pa. Napangisi siya. Ang ganda ko pala talaga. Akalain mo yun, nakabinggit ako ng gwapo, mayaman, at mabait na tulad mo. Pang-bilyonaryo pala talaga ang beauty ko. Natawa ito. Isa pa nga, sabihin mo ulit na mahal mo ko. Dali na, nag-e-enjoy ako marinig yan sa'yo. Hirit niya sa binata. Mahal kita, Gianna. Tila may paru-paro namang nagliparan sa loob ng tiyan ng dalaga. Gusto mong isa pa, nurse ganda? Anito. Pwede ba? Oo naman. Pero kapag dumating ang araw na mahal mo na rin ako, gagawin ko din sa'yo yan. Lagi kong ipapaulit sa'yo kung gaano mo ako kamahal. Sige, okay lang. Mahal kita, Gianna. Masuyong sagot nito bago siya hinalikan. Tinugon niya ang halik ng binata.
Pareho nilang habol ang hininga nang maghiwalay ang mukha nila. I can't wait to get rid of disgust. Gusto kong hawakan ang mukha mo habang hinahalikan kita. Sambit ni Gideon. Sigurado kang mukha ko lang ang gusto mong hawakan, Gideon? Natawa ito. Baby, don't give me ideas, please. Ikaw tong green-minded Ang ibig kong sabihin, baka yung mga braso ko gusto mong hawakan. O kaya yung bewang ko. Pinisil nito ang tungki ng ilong niya. You're funny, you know that. Kaya paano hindi ako nai-inlove sa'yo? Tama nakakasabi ng inlove sa akin. Baka matunaw na talaga ako o kaya baka sumobra ng haba ang buhok ko. Ang mabuti pa, halikan mo na lang ako. Sa kulang 3 oras na biyahe nila ay halos mamaga ang labi niya. Mabuti na lang at limousine ang dala ni Gideon kaya hindi sila kita ng driver nito. Wala ka pang pasok bukas, hindi ba? Tanong ni Gideon pagdating nila sa apartment niya. Wala pa. Pupunta ka ba ulit dito? Yeah, susunduin kita. I will introduce you to my parents. Namilog ang mga mata niya. Seryoso ka? Bukas agad? Oo, para hindi mo na mabawi yung pagpayag mo magpakasal sa akin, Gianna. 3 oras ako nakipaghalikan sa'yo. Sa tingin mo ba babawiin ko pa yun? Sagot niya na ikinangisi nito. Kinabukasan ng hapon, sinundo nga siya ni Gideon sa apartment niya. Bakit kinakabahan ka? You've already met my parents, Gianna. Wika ni Gideon nang sabihin niya rito na kinakabahan siya. Nasa biyahe na sila patungo sa bahay ng mga magulang nito. Nurse mo ko noon. Iba naman ngayong ipapakilala mo ko bilang babaeng pakakasalan mo. Kapag hindi nila ako nagustuhan, mag-walk out talaga ako, Gideon. Okay lang kung lakarin ko mula bahay niyo hanggang sa gate ng village niyo. Natawa ito subalit agad ring sumeryoso. Trust me, my family will like you, Gianna. Pero kung sakaling ayaw nila sa akin, anong gagawin mo? Ipaglalaban mo ba ako? Tulad dun sa mga napapanood ko sa teleserye? Of course. Kung ayaw sa'yo ng pamilya ko, pareho tayong aalis at maglalakad palabas ng village. Pero I'm sorry, Gianna, dahil wala tayo sa teleserye. I'm sure as hell that my family will accept you. Sabi mo nga pinikot na kita, di ba? Kaya wala nang atrasan kahit sino pang humadlang sa atin. Grabe, pinapakilig mo naman talaga ako niyan. Feeling ko na talaga ako nasirapon sa sobrang haba ng hair ko. Kaya huwag ka nang kabahan, okay? Tulad ng sinabi ni Gideon, malugod nga siyang tinanggap ng pamilya nito. Sa katunayan, pagdating sa hapag, ay nakahanda ang mga paboritong ulam niya sa mesa. Sana magustuhan mong hinanda ko, Iha. Nagtanong ako kay Gideon ng mga paborito mo. Wika sa kanya ng ina ni Gideon na si Serena. Natouch naman siya sa gesture na yon ng ginang. Naku, salamat po ma'am. Sure po ako na magugustuhan ko ang mga to. Call me Tita Serena and my husband Tito Matthew. Anito. Ngumiti siya sa ginang. Sa kabila ng karangyaan ng pamilya ni Gideon, hindi niya nakitaan ng ere ang mga ito. Hindi tulad ng mga kamag-anak niya na nakaangat lang ng konti sa buhay ay tila kung sino na kumakaasta. What do you want, Gianna? Maso yung tanong ni Gideon habang nakatingin sa hilera ng pagkain sa malawak na mesa. Ako nang bahala sa sarili ko. Kaya rin naman kitang pagsilbihan kahit pila itong isang kamay ko. Alam ko, pero kaya ko naman ng sarili ko. Ikaw, ano bang gusto mo? Ako nang kukuha para sa'yo. Ikaw ang gusto ko. Pilyo at nakangiting sagot nito. Namula ang mukha ni Gianna, lalo na nang maalala na nasa harap nila ang mga magulang nito. Alam kong gusto mo ko, pero pagkain po ang tinutukoy ko. Nakangiting wika niya sa binata. Kung anong kakainin mo, yun na rin ang akin. Ipinaglagay niya si Gideon ng pagkain sa plato. Thank you, Gianna. Malambing na wika ng lalaki. Pigil ang ngiting tumango siya bago bumaling sa sariling plato. Natutuwa akong panoorin kayo. Parang bumabalik ako sa kabataan ko. Wika sa kanila ng ina ni Gideon. Ito po kasing anak niyo, tita. Alam ng gwapo siya, masyado pang nagpapakyut. Sagot niya na ikinatawa ng mga kasama nila sa mesa. Matiwasay na natapos ang hapunan nila kasama ang mga magulang ni Gideon. I'm so happy for you and my son, Gianna. Ngayon ko lang siya nakitang ganun kasaya. I can see he's really in love with you. Akala ko mawawala na sa akin ang anak ko. But then you brought him back, alive and livelier than ever. Noon pa man naniniwala na talaga ako na may dahilan ng lahat ng mga bagay.
So I guess that unfortunate accident happened for you to meet. Para magkakilala kayo. Wika ng ina ni Gideon sa kanya nang mapag-isa sila sa kusina. Nung nakita kitang matyaga mong kinakausap ang anak ko sa ospital, I already knew you'd be good for him. Thank you for loving and accepting my son in your life, Gianna. Hindi pa lubusang mahal ni Gianna ang anak nito, subalit alam niyang doon din patungo ang nararamdaman niya para sa binata. Madaling mahalin ng isang lalaking tulad ni Gideon. Thank you rin po kasi tinanggap niyo ako. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ang anak niyo. Salamat, Iha. Kinabukasan bago siya mag-out mula sa trabaho ay dumating si Gideon. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Sinusundo ang fiancé ko sa trabaho. Nakangiting inabot nito sa kanya ang hawak na pumpon ng bulaklak. Nagwala ang puso ni Gianna. Salamat. Talagang may pa-flowers ka pa, ha? You're welcome. Gamit ang kamay ay iniligay nito ang buhok sa likod ng tenga niya. I missed you. Hindi kita nakita maghapon. Buong araw lang tayong hindi nakita, miss mo na agad ako. What can I do? I'm in love with you. Ngumiti siya. Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Natawa ito bago kinuha ang isang kamay niya. What? Kinikilig ka, no? Alam mo naman pala, nangaasar ka pa. Muling natawa si Gideon. By the way, tumawag nga pala sa akin kanina yung tita Mercy mo. Nagtatanong kung kailan natin kukontakin ng pinsan mong wedding organizer. Anito habang nasa elevator sila. Anong sabi mo? I told her I'll ask you first. Gusto mo bang yung pinsan mong kunin nating wedding organizer? Okay lang sa akin. Kasundo ko naman ng pinsan kong yun. Okay, kailan natin siya imimit? Anong date mo gusto magpakasal? Do you want a church wedding, beach, garden? Ilang taong iimbitahin natin? Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Gianna na ikakasal siya kay Gideon. Bakit ako ang tinatanong mo? Ikaw naman ang gagastos. Ikaw pa rin ang masusunod, Nurse Ganda. Whatever you decide, I'll follow. Happy wife, happy life. Di mo pa naman ako asawa. Soon, darating din tayo dyan. Kinilig siya sa sinabi nito. Okay lang sa akin kahit simpleng kasal lang. Hindi naman ako tulad ng ibang babae na nangangarap ng engrandeng kasal. Gusto ko lang present yung mga mahal ko sa buhay. Wala na si Papa kaya si Mama na lang at si Lola. How about your other relatives? Gusto mo ba silang imbitahan? Pwede rin, para maglaway sila sa gwapo kong groom. Sagot niya na ikinatawa ni Gideon. Isang linggo ang matuling lumipas. Sinamahan ni Gianna si Gideon sa check-up nito. Ngayong araw kasi aalisin ang cast sa braso ng binata. Remember, Mr. Samaniego, you still have to be careful with your arm. Hindi pa pwedeng ma-strain ang braso mo. Hindi ka pa pwedeng magbuhat ng mabigat for a couple more weeks. So, Doc, hindi ko pa pwedeng buhatin tong fiancé ko sa honeymoon namin? Nag-init ang mukha ni Gianna, lalo na't kilala siya ng doktor. Kailan ba ang kasal niyo ni Nurse Gianna? Wala pa namang final date pero nagpaplano na kami ngayon. But I want it to happen 6 to 12 weeks from now. Sagot nito bago bumaling sa kanya. Ano, sweetheart? I-move ba natin ng kasal on a later date para mabuhat kita? Natawa siya sa kabila ng pag-iinit ng pisngi. Sira, ano naman kung hindi mo ko kayang buhatin? Ayaw mong i-move ang kasal? Gustong-gusto mo nang makasal sa akin, ha? Tukso nito na tinawanan lang niya. Pagkatapos ng check-up ni Gideon ay dumiretso sila sa sasakyan nito. Pagdating doon, agad na hinawakan ng binata ang kamay niya gamit ang dalawang kamay nito. The first thing I wanna do when I remove my cast is to kiss you while holding your face with my 2 hands. Bago pa siya makasagot ay hinalikan na ni Gideon ang mga labi niya. Finally, I get to hold you with both hands. Masuyong wika ni Gideon nang maghiwalay sila. Ngumiti siya sa binata. Habang nakatingin sa mga mata nito, sigurado na siya sa nararamdaman. Mahal na niya si Gideon. Hindi na nakapagtataka yon dahil una pa lang may atraksyon na siyang nadarama dito. At habang nakakasama niya ito, napapatunayan niya kung gaano ito kabuting lalaki at kung gaano ito kadaling mahalin. Akma siyang hahalikang muli ng binata nang marahan niya itong itulak. Mamaya ka na ulit umalik, may pupuntahan tayo. Saan? Mas importante pa yung pupuntahan natin kaysa sa kiss? Oo. Sagot niya bago bumaling sa driver na kasama nila. Ilang sandali pa, nasa biyahe na sila patungo sa bahay ng mga magulang ni Gideon.
Papunta to sa bahay ng parents ko. Anong gagawin natin dun? Ani Gideon. Inimbitahan tayo ng mami mo na doon mag-lunch. Ang totoo, may naghihintay na salo-salo sa bahay ng mga magulang ni Gideon. Nagplano sila ng ina nito na i-celebrate ang pagkakatanggal ng cast sa braso nito. Congratulations, Gideon! Sabay-sabay na wika ng mga taong naabutan nila sa malawak na pool area ng Samaniego residence. Hindi niya inaasahan na maging ilang kamag-anak ni Gideon ay naroon. Ilan sa mga yun ay pamilyar kay Gianna dahil madalas niyang makita ang mga ito sa ospital. Akala ko ba maliit na salo-salo lang? What are my whole clan doing here? Baling ni Gideon sa nobya. Hindi ko naman alam na ganito pala ang ibig sabihin ng mami mo sa maliit na salo-salo. Parang imbitado ang buong barangay sa dami ng pagkain. Natawa si Gideon. Lumapit sa kanila ang kapatid nitong si Sandra, hawak ang isang cake. Blow the candle, kuya. Hindi ko naman birthday. Ani Gideon. Alam ko, pero utos ni mami eh. Natawa si Gideon bago hinipan ng kandila sa cake na hawak ng kapatid. Pagkatapos ay lumapit sila sa mga kamag-anak nito. Ipinakilala siya ng binata sa mga yon. Tulad ng mga magulang ni Gideon, malugod na tinanggap siya ng mga ito. Ang babait ng pamilya mo, Gideon. Malayong malayo sa pamilya ko. Sana all na lang talaga. Wika niya sa binata nang mapag-isa sila. Bakit sana all? Magiging parte ka na rin ng pamilyang to, Gianna. Kailangan ko rin bang maging mabait kapag parte na ako ng pamilya niyo? Trust me, hindi naman kami mabait lahat. Natawang sagot nito bago nagseryoso. Thank you for planning this surprise party with my mom, sweetheart. Gumanti siya ng ngiti kay Gideon. You're welcome, Gideon. Mahal kita, kaya syempre gusto kong sumaya ka. Natigilan ito. Wait a minute. What did you just say? Mahal mo ako? Mahal mo na ako, Gianna? Oo, mahal na kita, Gideon. Huwag ka na magulat dahil sino bang hindi maiinlaw sa'yo? Alam na alam mo kung paano ako kunin eh. Hanggang sa tuluyan na ako nahulog sa'yo. I'm so happy, Gianna. Masaya ako. Masayang masaya. Hinawakan nito ang mukha niya. Sa sobrang saya ko, gusto kitang buhatin sa ere. Hinawakan niya ang braso nito. Hindi pwede. Nagsiselebrate tayo dahil finally, inalis na yung cast mo. Tapos bubuhatin mo ko? Gusto mong bumalik tayo sa ospital? Natatawa ang pinagdikit nito ang tungki ng ilong nila. Kung ikaw naman ang mag-aalaga sa akin, bakit hindi? Sira, paano yung kasal natin kung pilay ka na naman? Kung hindi kita pwedeng buhatin ngayon, pwedeng kiss na lang. Tumango siya. Yan ang pwede. Pwedeng pwede. Pagkatapos niyang sabihin yun ay sinakop ni Gideon ang mga labi niya. Nagsalo sila sa malalim na halik. Sakalang sila bumalik sa kasiyahan nang maramdaman nilang hinahanap na sila. Wala pa ang kasal niyo. Bakit parang galing na kayo sa honeymoon? Nakaangat ang kilay na tanong ng pinsan ni Gideon na si Doc Carter. Doc naman. Nahihiyang sagot ni Gianna sa doktor. Kasama niya ito sa St. Mary's Hospital kaya kilala na siya nito. Ngumuso naman si Gideon bago masuyong inayos ang buhok niya. I love you, Georgina. Hindi na ako makahintay na pakasalan ka. Samit nito sa kabila ng presensya ng mga tao sa paligid nila. I love you too, Gideon Matthew. Salamat dahil minahal mo ko. Buong pagmamahal na sagot niya sa lalaking minamahal. 6 na linggo ang lumipas, naganap ang kasal nila ni Gideon. Dinaluhan yon ng buong angka ni Gideon at maging ng buong kamag-anakan ni Gianna. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ng dalaga. Hindi nabawasan ang kasiyahan niya sa kabila ng pagdalo ng mga kamag-anak niya. 1 taon ang lumipas, isinilang ni Gianna ang panganay na anak nila ni Gideon. Love happens when you least expect it to happen. Sinong mag-aakala na makikilala ni Gianna ang lalaking mamahalin noong nag-aagaw buhay ito? At sinong mag-aakala na dahil sa kadaldalan niya ay manghuhulog sa kanya ang binata? Yung peking relasyon nila na uwi sa instant marriage at totohanan. Kahit na napunta sa bingit ng kamatayan ang buhay ni Gideon, ipinagpapasalamat pa rin niya ang aksidenteng nangyari sa kanya. Dahil sa aksidenteng yon, nakilala niya si Gianna, ang babaeng nakatadhana para sa kanya at magbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan sa buhay. Naging masaya ang pamumuhay ng mag-asawang Gideon at Gianna sa piling ng isa't isa at ng kanilang 2 anak. The End.
If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.